Ayan. So, hi guys, welcome back. Next situation naman po tayo, situation number 3. Still, nasa November 2025 problems pa rin po tayo. And take note, hindi po ito exact data na lumabas. Similar lang po sila. Okay, so basahin ko muna yung problem natin. Anyway, ito na po pala yung last situation natin for this series, no? Kasi talong situations lang po yung lumabas that time. Yung mga naiwan, itemized na po sila. Okay, so basahin ko lang yung problem. Sabi dito, medyo mahaba yung problem guys. Short story na yata to. So sabi sa problem, a layer of clay 7.6 meter thick is overlain by a deposit of sand 15.2 meter thick to ground surface. Okay, so mas maganda kapag i-drawing muna natin yung sinabi dito sa first sentence po nung problem natin. Kasi medyo mahaba siya eh. Kapag babasahin natin to ng dire-diretso, baka hindi natin magawan ng diagram, no? Agad. So mas maganda kapag putol-putulin muna natin yung pag-draw po ng figure. So sabi sa problem, mayroon daw po tayong layer ng clay na 7.6 meters thick daw. And overlain, sabi dito may term na overlain. Anong ibig sabihin ng overlain na yan? So, ang ibig sabihin lang po ng overlain guys ay in top of that. Okay, in top of our clay layer, mayroon daw po tayong sand layer. So, basically, mayroon tayong dalawang layers ng soil dito. Clay layer nasa ilalim. In top of our clay layer, mayroon po tayo ng sand layer dito. Okay, so therefore dito, drawing lang po natin guys, no? Mayroon po tayong clay layer dito, below, na ang thickness niya daw po ay 7.6 meter. Lagay ko lang, no? We have here clay with a thickness of 7.6 meter. Okay, and in top of our clay layer, meron naman po tayong sand layer naman. Okay, and ang sand layer daw po natin ay, lagay ko lang din yung label, meron naman po siyang thickness na 15.2 meters naman. Wait lang. Okay, so ito naman po ay 15.2 meters. So, sabi dito, ano sabi dito? So, sabi po dito, the water table is 6 meters below the ground surface. So, ito po pala yung ground surface natin, no? Lagyan ko lang ng label. Ground surface. And 6 meters below our ground surface, guys, meron daw po tayong water table. So, assume na lang natin nandito po yung water table natin. And ito pong distance na to ay 6 meters po yan. Okay, so basically kung 6 meters po ito, ilan po itong naiwan sa baba? That is just 15.2 minus 6. Ilan kaya yan? 9.2 meters, no? So ito po ay 9.2 meters. Okay, so dito binigay din po yung mga unit weights natin. So for the sand layer, dito sa taas, binigay po yung gamma sat natin na 21.2, gamma dry naman 18.6. Sulat ko lang din, no? So ang gamma sat natin guys ay 21.2. Gamma dry naman po natin ay 18.6 naman. And meron pang sinabi dito, sabi, the moisture content of the sand above the water table is 12%. So above our water table daw, meron po tayong moisture content na given dito po sa ating, dito, sa part po na to. Sa sand pa rin yan, no? And 12% po yan. Ayan. And ito rin guys, no? Above our table, above our water table, ito pong soil natin dito, this should be, or this could be, dry or moist. Pero since dito, binigyan po tayo ng moisture content, so basically pwede nating i-assume na ito pong lupa natin dito ay naka-moist condition po yan. Gamma-moist po yan. Itong nasa taas. Okay? And then, sabi pa dito, the water table, ay nabasa ko na pala yan, 12%. And then, the saturated unit weight of the clay layer is 18.8 kN per cubic meter. So, binigay din po yung gamma sat natin sa may clay. And that is 18.8 kilonewton per cubic meter. Okay, so okay na tayo dito sa diagram. Nagawa na natin siya ng figure. And nalagay na rin po natin yung mga given parameters dito sa problem. So, solve na natin yung problem. Unahin natin yung number 7. Sabi dito, determine the moist unit weight of the sand. Ang hinahanap sa atin dito si gamma moist. Ngayon si gamma moist, mayroon po kasing formula yan. No? Gamma moist sa may sand. Okay, ito po yun. And si gamma moist, mayroon pa yung formula, di ba, na gamma ng water ES plus G or gamma moist plus G divided by 1 plus E. Pero kasi kapag gagamitin po natin itong formula na to, wala naman po tayong given na void ratio, wala po tayong given na degree of saturation, ano yun, Chappy? Degree of saturation, wala rin po tayong given na specific gravity. So basically, hindi po natin magagamit itong formula na to. Ang kagandahan guys, mayroon tayong another formula to solve for gamma moist. And yun po yung gamma dry, palakihin po natin siya, dagdagan po natin siya ng 1 plus omega or moisture content. Ito po yung another formula natin for gamma moist. Now, ang kagandahan, meron po tayong given na moisture content.
So ito yun guys 'no, itong problem na 'to, mas madali po siya compared dun sa mga problems na lumabas before. Kasi sa mga past board exam problems, instead po na omega or moisture content po yung binigay, degree of saturation po siya. Ang kagandahan, moisture content po 'tong binigay dito. So basically kapag gano'n, mas madali siyang i-solve kasi hindi na natin hahanapin si void ratio, hindi na rin po natin hahanapin si specific gravity. Okay? So just in case lang guys na hindi po omega yung binigay dito, just in case lang na S po yung binigay diyan, 0.12. Ang hirap pong i-solve yan. I mean, hindi naman siya mahirap. Kasi magto-two equations to unknowns lang naman po tayo or may alternative po doon si mode 3-2. Pero kagandahan, si omega yung binigay. So basically, gamitin na lang natin itong formula na to. And si gamma dry po dito na nakikita natin, ito po yun. Yung gamma dry natin na 18.6, under pa rin po yan ng sun layer. So 18.6 quantity 1 plus 0.12 lang po para ma-solve natin si gamma moist. Ganun lang pala yung solution, no? So therefore, gamma moist natin, we have gamma ng dry na 18.6, quantity 1 plus our omega na 0.12. So basically, ang ating pong gamma moist dito, equal po yan sa, solve lang natin guys. We have 18.6 times 1.12 or 1 plus 0.12. So ito po ay 20.832 kilonewton per cubic meter. So may sagot na tayo kagad. Mas mabilis siya guys compared dun sa mga dating password problems. Next, number 8 po tayo. For number 8 naman, tinatanong sa atin, ano daw po yung total? So take note of this word guys, yung total. Ano daw po yung total vertical stress sa may mid-height po ng clay layer? So ito po yung clay layer natin guys. Ang mid-height po ng clay layer natin is located po yan somewhere dito sa gitna. Somewhere dito sa gitna. Sa gitna talaga. Okay, and ito po yung hinahanapan ng P total sa may dito. Sa may mid-layer po ng clay. Okay, so para ma-solve natin kay si P total, take note kapag total po yung pinag-uusapan, hindi po natin kailangang ibawas si tubig, no? Hindi po tayo naka-effective. Okay? So basically kapag total guys, summation lang po natin yan. Summation lang po yan ng gamma H. Okay? So we have here, dito muna tayo sa taas, gamma moist po yan, no? And itong gamma moist po dito, na-solve na natin yan, that is 20.832. Tapos ang height po niya ay 6 meters. So therefore dito we have 20.832 times 6. I-plus po natin itong, ito. Yan naman po ay gamma sat pa rin po siya. Huwag po natin gamitin si gamma dry, no? Mag-saturated po tayo kasi andito po yung water table natin. So gamma sat, 21.2 times 9.2. So here, 21.2 times 9.2. And then lastly, sa clay layer po tayo, ang gamma sat po natin dyan, 18.8. And i-multiply lang po natin siya sa distance na to. Ito lang po yung distance na gagamitin natin guys. Kalahati po yan ng 7.6, yan po ay 3.8. Okay, so wag kayong dito, wag kayong hanggang bottom ng clay layer. Sa may mid-height lang po tayo. Kasi sa may mid-height lang po yung tinatanong sa problem natin. Ayan, so basically dito, substitute lang natin, we have here 18.8 times 3.8. So therefore, ang ating pong total effective, ano yun? Total lang effective pa. Total vertical stress ay, solve lang natin. We have, Spotify yung na-open. 20.832. Ay, wait lang, hindi ko nalagyan ng decimal. Times, ang dilim, no? Times 6. Plus 21.2 times 9.2. So therefore, hindi, kulang pa pala. Plus 18.8 times 3.8. Okay, so ito po ay 391.472. So ang sagot natin dito ay 391.472 kilopascal. So KPA ito guys, no, naka-pressure po yan, KPA. Or kilonewton per square meter. So yan na po yung number 8 natin. Next, number 9 po tayo. For number 9 naman, ang tinatanong sa atin si effective naman. So meron na pong term na effective. So basically, lahat po ng may saturation dito, babawas pa natin yung tubig. Okay? So below our water table guys, lahat po ng lupa natin dyan, bawasan po natin ng tubig. So itong gamma sat dito, bawasan natin yan ng 9.81. Itong 18.8 dito, bawasan po natin yan ng 9.81. Tapos same lang po yung mga distances natin. Pero pagdating po natin dito guys sa moisture content, take note, hindi po tayo nagbabawas ng tubig dyan. Sa mga saturated lang po tayo, nagbabawas ng tubig. Okay? So dito tayo sa number 9, P effective po yung tinatanong. And para ma-solve po natin si P effective, equal lang po yan sa, dito muna tayo sa may taas. 20.82 times 6 pa rin po yan.
Plus, dito naman po tayo sa baba, 21.2. Yung 21.2 guys, take note, babawasan po natin yan ng gamma ng water na 9.81 times 9.2 pa rin. Same pa rin po yung mga heights niyan. And then another one, we have here 18.8. Bawasan po ulit natin yan ng tubig na 9.81 times 3.8. Yan po yung height natin dito sa may mid-height po ng clay. So therefore guys, masasolve na po natin dito si P effective na equal lang po yan sa, solve lang natin. No? We have 20.832 times 6 plus 21.2 minus 9.81 times, ano yan? Ang labo ng mata. 9.2 plus 18.8. Ilang guys ha? Type ko lang. Or fast forward nyo na lang. Baka nainip na kayo. Times, ano yun? 3.8. So therefore, ilan to guys? 263.942. Tama ba? Yung nasa-solve ko. 263.942 kPa. Ayan. Or actually dito no, sa number 9, pwede natin itong gamitan ng ano guys yung concept natin ng P effective, equal lang yan sa P total minus pressure ng water. Ang gawin lang natin dyan, solve na natin si P total. So 391.472. Ibawas lang po natin dyan si pressure po ng water. And ang pressure po ng water guys, somewhere below our water table po yan. Andito po yung water table natin guys. Wait lang, baba ko lang to. Andito po yung water table natin and below that, kunin lang po natin yung total height niyan. Yan na po yung pressure ng water na ibabawas natin dito sa total. So that is 9.81 times ito pong distance na to, we have 9.2 plus 3.8, no? So 13 ata yan. So 9.2 plus 3.8. So check natin kapag pareho lang, no? Maganda tong gamitin guys, itong formula na to kapag una nating na-solve si P total. Okay, so check pa rin po natin, baka mali. So here, 391.472 muna. Yan po yung P total natin. Ibawas po natin ngayon si 9.81 times 9.2 plus 3.8. So therefore, ito po ay, ayan, same pa rin, no? 263.942 kilopascal. So ito na po yung sagot natin for number 9. Okay, so yun lang naman guys, no? So dito, summary lang natin. For number 7, 20.832. Number 8, 391.47. Number 9, 263.942. Okay? So ito po yung ito na po yung situation number 3 natin. Natakpan na naman pala ng calculus. Ito po yung situation number 3 natin. I hope na nasundan ninyo guys. And ayun, mas madali siya doon sa passboard na lumabas last time. Pero take note guys, hindi po ito na exact data. Similar lang po ito sa problem na lumabas during the November 2025 CA board exam. Ayun lang guys, thank you for watching. Abangan nyo po yung mga next problem natin, yung mga itemized naman yun. Okay, tapos na tayo sa mga situationals, no? Sa mga itemized naman tayo. And ko na to guys, thank you. Bye-bye.